Mga minamahal, mga dayuhan kayong nakikitira lang sa mundo. Ito, ano pong sabi? Kita niyo ang pagmamahal ng Diyos at ng mga apostol sa atin. Mga minamahal, kayo ay dayuhan lang. Nakikitira lang tayo dito. Dadaan lang tayo dito. Ang buhay ng tao ay parang isang damo. Ang buhay ng tao ay parang isang bulaklak. Bubunga, mamamayagpag, malalanta, mamamatay. Yan ang buhay natin. Hindi ang buhay natin ay, alam mo yon, hindi natin alam kung kailan mamamatay ang tao. So kung tayo ay inaalagaan ng Panginoon at nalalaman para i-share ang kanyang kingdom gospel, para magtulong-tulong tayo sa bawat araw, di ba? Tayo ay dayuhan. Isipin natin sa ating mga isipan, dayuhan lamang tayo dito. Kaya nakikiusap ako sa inyo na talikuran nyo ang masamang pagnanasa ng inyong katawan na nakikipaglaban sa inyong espiritu. Malinaw. Malinaw. Okay? Tanggihan. When we say tanggihan, alam mong ayaw yan ng Diyos, no. Pag hindi kayo kasal, no. Okay? Pag alam mong yan ay makakasakit sa damdamin ng ating Diyos, hayaan mong masaktan ka. At least masaya ang iyong Panginoon. Kasi nilalaban mo yung pagmamahal mo sa Kanya na ayaw mo siyang saktan. Kaysa sasaktan mo siya dahil sa pagnanasa ng iyong mga laman. Ngayon, dahil tayo ay may espiritu ng ating Panginoon, tatanggihan ngayon natin ang pagnanasa na nangyayari ngayon sa son of disobedience, Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Diba? The rest of the son of disobedience na nangyayari sa mundo ngayon. Ang mga taong ayaw sa kaloob magpasakop sa kanyang salita. Mga naniniwala sa kanyang salita pero walang pagbabago. Okay? So sinasabihan tayo dito, yan ay nakikipaglaban sa ating espiritu mga kapatid. Sa lahat ng oras, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid nyong pamumuhay. Kita nyo, matuwid. Ha? Kaya ang mga taong hindi naniniwala, ang mga atheist, agnostic, never ever maniniwala, Ma'am Maricel, magandang gabi, sa Panginoon dahil the way kang mag-comment. Ganito yung mangyayari. Example na to ha. Ito na po pinaka-example dyan. May bio ka. Nakabayo ka sa Facebook, kung saang social media. Magko-comment ka ng kalaswaan, kabastusan o mga pagmumura sa social media. Titingnan ng mga tao ngayon ang iyong profile. Pagtingin ngayon ng taong iyong profile, may nakabayo ka. For God so Isaiah verse 21, chapter 9. Jeremiah chapter 1, verse 75. Yung mga ganon. Ngayon, babalik sa iyong comment. Nakakahiya ka. Nagaganyan ka pang mga Diyos mo, tapos ganyan wala kang... Diba? So, hindi talaga yan paniniwalaan ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kaya tayo ay binabalaan mga kapatid. Tingnan niyo ang sabi ng Panginoon, okay? Sa lahat ng oras, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala. Ang dami pong hindi kumikilala sa Diyos ngayon, sa ating Panginoon, kung paano ang matuwid yung pamumuhay. So kayo ay bumabangon, kayo ay kumakain ang laging oras, bawat ganito, Panginoon, Panginoon, hindi makamundo. Kasi once na nag-post ka ng isang bagay, na, alam mo yon, makamundong bagay, ang mangyayari dyan, hindi ka paniniwalaan ng taong yan. Hindi na, may Diyos ba talaga to? Hindi sila, may Diyos ba talaga? Kaya kita mo ang tao, ang daming agnostic, atheist na, di ba, walang pinaniniwala ang Diyos. Kasi nga, ang buhay, number one, mga kapatid, number one, na kailangang makita sa inyo ay pamumuhay na may pagbabago. Okay? So, sinasabihan tayo, kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa nyo, luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. So, patience ang Panginoon. Kita niyo yung awa niya. Diba? Pagsalitaan kayo ng masama, gawan kayo ng masama, kung ano-anong salita ang gawan sa inyo, as long na kayo ay hindi lumalaban o pumapatol, makita nila ang inyong pamumuhay, darating yung Panginoon, baka mapihit ng Panginoon ang puso ng taong yan, at bago siya dumating, maligtas pa yan. Okay? Kaya nga love. So take the pain. So kung sinasabi ng Panginoon na hindi mo kasi kayang, wag kang makikipagdebate. Number one, wag kang papasok sa debate.
Kasi alam mo na ang mga taong nasa parte ng mga, alam mo yung ganyan, ay ang gusto lagi ay mga debate. Pero hindi nababago yung buhay. Okay? So wag kang papasok pagdating sa ganyang usapin. Kasi hindi, yan ay meaningless sa Panginoon. Mamuhay ka ng tama, i-share mo yung kagustuhan ng Diyos. Okay? So, pinaka number 1 na makikita sa iyo ay bunga. Kailangan may bunga. Okay?